Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaginapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan kanina mga kadabarkads, at lahat nag-enjoy talaga, mapa team bahay or team studio man yan. At mahalagang reminders lamang mga kadabarkads sa lahat po ng wala pang ticket sa paparating na concert ni Jerome Ibardome 5 February 14. Available na po ang ticket kay Ma'am Christina Ignacio. So narito po ang ilang sample ng ticket na kung saan ay inilabas or inilalabas ng ilang mga supporters ni Jerome Ibardome. And speaking of Jerome Ibardome mga kadabarkads, meron nga tayong nabasa tungkol sa kanya. Sabi dito, marami ang humahanga sa ipinakitang galing ni Jerome Ibardome bilang kaboys ni Elvis Presley sa The Clones. Sa unang linya pa lang ng kanta, agad mong mararamdaman ang presensya ng King of Rock and Roll. Hindi madali ang paggaya sa boses ni Elvis. May lalim, may lambing, at may kakaibang swag na kailangang maipakita. Pero si Jerome, natural ang dating mula sa timbre ng boses hanggang sa praising at emosyon. Hindi lang ito basta panggagaya. Ipinakita niya ang pag-unawa sa karakter at estilo ni Elvis, kaya nagmukhang buhay ang performance. Ramdam ang respeto niya sa orihinal habang may sariling disiplina at kontrol bilang performer. Para sa mga manonood, malinaw kung bakit standout ang eksenang iyon. Sa loob ng ilang minuto, nawala ang distansya ng panahon at parang muling bumalik sa entablado si Elvis sa boses ni Jerome Ibardome. So hindi talaga maipagkakaila mga kadabarkads na pang world class ang isang Jerome Ibardome sa pamamagitan ng boses ni Elvis Presley. Samantalang isang page may naging pahayag kay Rowell and syempre kay Jerome Ibardome na kung saan ay pilit pinagkokompetensya ng ilang mga netizen. Sabi dito, hayaan maging bata ang bata. Bakit? Minsan lang to at hindi na ulit to mauulit. Mga fans, sana alam nyo ang limitation natin. Idolin lang natin sila, huwag pakialaman ang buhay nila. Hindi sila robot na tayo ang may control sa kanila. Sana yung private life nila, private na lang sana. Yung ibang fans, sobra na kasi. Bakit kailangan nyong idama yung GF ni Jerome sa issue below the belt na yan? At huwag nyong idamay yung kapansanan ni Rowell. Buti pa si Rowell, may napapasaya kayo, meron ba? Once a clones, always a clones. Hindi natin yan malilimutan. Jerome Ibardome and Rowell Carino has been a part of the clones of Itbulaga. Nakatatak na yan sa atin dahil dyan sila nakilala at sumikat palalo. Sana isang araw makita na ulit na mag-guest at mag-perform si Jerome Ibardome sa longest running noontime show na Itbulaga. So may iba po kasing mga netizen, mga kadabarkads na talagang pinapagkompetensya si Rowell, and syempre yung kapansanan po ni Rowell Carino talagang inaano nila, no? Ginagawa po nilang bala dito po kay Rowell, and kay Jerome naman yung girlfriend ang lagi pong inaatake ng mga below the belt. So kung sino po yung mahal ni Jerome, sana mahalin din natin at suportahan. And syempre, igalang natin mga kadabarkads. Dahil hindi naman po magugustuhan niya ni Jerome Ibardome kung wala siyang nakitang kakaiba sa kanyang kasintahan na 5 years na ngayon. Samantalang kakapasok lang mga kadabarkads, kanina nga po ay nagpa-interview si Atasha Mulak at meron po siyang naging statement. Sabi nga dito, I will always be rooting for him, para po ito sa kanyang kambal na si Andres Mulak. Actress Atasha Mulak expressed her support for her twins brother and bagets the musical star Andres Mulak days before the musical's premiere on January 23, 2026 at the Newport Performing Arts Theater. I am nothing, sabi po ni Atasha, I am nothing but the proudest and the happiest for my twin. That guy Andres, my day one, no matter what it is, I will always have his back, and I am so proud of everything that he has accomplished, and I will always be rooting for him no matter what.
she said in an exclusive Zoom interview po with The Star. So talagang si Atasha Mulak and si Andres talagang nagsusuportahan po sila sa project ng isa't isa. And sa mga nagtatanong kung kailan makikita si Atasha Mulak, nako mga Kadaberkad, sobrang busy po nitong si Atasha. Pero parte pa rin po siya ng naturang noontime show. Huwag kayong mag-alala, makikita din natin yan sa mga susunod po na buwan. Samantalang isang Daberkads muli pong nananawagan ng dasal para po sa agarang pagaling ng isang dancer po ng Itbulaga na kung saan ay naaksidente nitong nakaraan. Sabi nga dito, may God cover her with His peace and protection as the procedure is done. May every hand that touches her knees be guided with wisdom and care. We pray that the fluid will be removed smoothly without complications and that healing will come quickly and completely. So nagkaroon pala ng tubig mga Kadaberkads. Di ba na nabagsakan po sa ulo and sa likod itong si Jopay ng tiles, di ba? So yun po yun. May pain and discomfort be gone, strength be restored, and recovery be fast. Above all, may she feels God comforting presence and assurance that she is not alone. The Lord is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Trusting Him for a successful operation and healing. So, operahan po pala mga Kadaberkads. Itong si Daberkads Jopay. And hopefully nga po ay maging successful. I-claim na natin yan, yung kanyang operation ngayong araw. And nabasa ko nga po dito sa comment section na ang dami pong nagpe-pray sa kanya at tumagsa po talaga yung panalangin para po sa kanya. So isama natin siya sa prayers natin mga Kadaberkads sang sa ganun ay maging successful ito mga Kadaberkads. Makikita nga dito ang kanyang picture na kung saan ay nakahiga po mga Kadaberkads na parang meron po siyang iniinda. So meron po daw kasing discomfort, meron pa rin pong pain, kahit na sabihin na mild lamang po yung nangyari, meron talagang pain at kailangan pong ma-remove yung tinatawag nga po na fluid at sana maging successful ito. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaberkads ang tungkol naman dito sa kinakaharap po na problema ng co-producer po ng Itbulaga na si Mr. Manny V. Pangilinan. So, apektado na po kasi mga Kadaberkads ang TV5 sa lumalagapak po na ratings ng naturang mga programa. Sabi dito, TV5 is reportedly facing mounting concerns over declining primetime ratings, prompting MediaQuest Holding Chairman Manny B. Pangilinan to call an emergency meeting with the Network Program Committee. According to source cited by the Philippine Entertainment Portal or PHEP, Pangilinan is now taking a more hands-on role in addressing what has been described as an alarming situation for the Kapatid Network. Nakakaalarma daw po ang sitwasyon ngayon ng TV5, kaya naman talagang nagpa-emergency meeting si Mr. Manny B. Pangilinan and hopefully mga Kadaberkads ay malagpasan ito ng Kapatid Network. Kasi alam naman natin ang programa ng Itbulaga o may po yan sa TV5. Kaya supportahan natin ang kanilang mga programa. Okay? So paano mga Kadaberkads, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.